Nakalabas yung dila, oh. Kita mo yan? Ikaw yan. Be. Ginaw. Ang ginaw. Ang ginaw. Lakas. Yung pinto. Tatlong basura. Diyan sa may tabi ng sakar. Hi everyone! Sobrang lamig. So, it's now 10 p.m. So, we're here in Ifugao. Umalis kami ng Manila. Parang plan namin umalis ng Manila ng 3 a.m. Yun yung usapan. Kaso, ang dami namin nilagay sa car. Lalo na yung mga gifts. Dami namin binitbit. Plus, dumaan pa kami kay Mama because it's the first time na sasama sila Mama sa Ifugao. So, kasama si Mama, si Tita, and may kasama kaming tuta. Si Small. Small, kasi maliit lang siya. So, yung tuta, ibibigay dun sa pamangkin ni John, si Camille. Then, parang, we left talaga Manila around almost 4 a.m. na. Pero, wala nang traffic. So, I guess, nakauwi na lahat ng mga tao sa kanya-kanyang mga probinsya. At bilang kami ay nakikiprobinsya lamang, wala talaga kaming probinsya. So, we have to follow a timeline din. Kailan magiging available din uuwi si John. So, currently, ang hangin dito malamig. So, naka-jacket na ako. And I'm here outside. I just stepped outside to do this video. Sobrang hangin. And balita ko sobrang daming tao sa Baguio ngayon. But, hey, who needs to go to Baguio if ganito kalamig dito? So, yun. I remember the very first time that I came with John here sa Ifugao. Malamig din. Sobrang lamig din ng first time. Then, ng mga sumunod na punta ko, medyo hindi na ganun kalamig. Pero okay lang. So, ngayon ulit ako naka-experience ng ganito kalamig dito. Kasi yung side nila, hindi siya yung parang side ng... sa kabilang side sila ng ng Ifugao. So, hindi ito yung talagang malamig all year round. So, umiinit dito kasi malapit din sila sa Isabela. So, yun. So, we left Manila at around, almost 4 a.m. Since walang traffic, maluwag naman yung kalsada. Nakarating kami sa Maliko, sa may Cup of Stories sa Maliko ng around 7 or 7:30. So, ang bilis lang yung biyahe. And we had the chance to eat breakfast there na saktong kaka-sunrise lang. Yan. Maganda. Sobrang hangin nga lang. And maulan. But okay lang. Hoping and praying na sana the succeeding days here in Ifugao hindi ganun ka masyadong maulan. Okay lang yung malamig, pero sana huwag masyadong maulan para makaikot naman sila Mama dito. So, may mga plans naman sila John kung saan sila dadalhin to enjoy the place.
Kasi wala masyadong tourist spots dito eh. But, wala, para maikot lang nila yung probinsya. Diba? Then, after eating breakfast sa may Maliko, dumiretso na kami ng biyahe. But, abutan kami ng lunch sa may bandang Santiago na. Tama ba? Oo, Santiago. So, lunchtime sa may Santiago, 1 o'clock. To be exact, 1 o'clock na Santiago kami. Then from there, dire-diretso na kami papunta dito. Actually, kanina, while waiting, nung pagdating namin dito, kung saan kami nagsistay, it's around 4 p.m. kami dito. Then, sinetap ko lang yung TV for Netflix. Nag-ayos kami ng gamit saglit. Then nakatulog ako. I was planning to watch. Nagbaon ako ng maraming palabas sa iPad ko. So, tinatapos ko kasi yung Prison Break. And malapit ko na siya matapos. 1 season na lang. Pero nakatulog ako kasi nga hindi talaga ako natulog mula kagabi. Mula kahapon. Si John yung pinatulog ko. And hindi na ako natulog kasi I had to make sure na nagigisingin ko siya ng madaling araw. So, sa car, nakatulog naman ako, of course. Passenger princess, char. Hindi talaga ako maano sa long drives. Antukin ako sa biyahe. Pero yung tuloy-tuloy na tulog talaga. Kanina ko lang na-experience. So, naka-idlip ako kanina, which is good. Then, ginising lang nila ako for dinner kasi dumating yung dalawang sister ni John. Kasama yung mga pamangkin niya. So, yun. So, na-meet na nila si Small. And, nagdala rin sila ng ulam. So, may dala rin kaming ulam, pero may dala rin silang ulam. So, we had a small gathering lang for dinner. And tomorrow, I think pinag-usapan pa nila kung saan kami pupunta. But we'll be here hanggang New Year. So, this is the first time that they will be spending New Year here with us. And since nalaging kami ni John, dito na kasi ako nag-New Year. So, first time ulit na makasama ko sa New Year sila mama. So, I'm happy. I'm also excited. And sana ma-enjoy nila yung vacation kasi syempre, still away from home eh. So, it's important na, alam mo yun, malayo naman sila kahit paano sa mga aso. Kasi, outnumbered na sila ng aso sa bahay. Kaya kung willing kayo mag-adopt pala ng aso, let me know. Buntis pa yung isang aso namin doon. So, tulad nito, may dala kaming aso ngayon. May dala kaming tuta. Then, doon na sa pamangkin ni John after tonight. And, ang cute nga niya kasi yung ibang tuta namin, alam niyo yung biyahilo ba lahat ng mga aso? So, biyahilo yung iba, lalo na yung nanay nun. Pero, ito, kakaiba. Piling ko nahihilo siya, pero tinutulog niya lang. So, tulog lang siya most of the time sa biyahe. Ang bait, sobra. Then, pag mag-stop over kami for CR or for breakfast or lunch, dun lang namin siya binababa ng car. Dun lang din namin siya nilalabas sa kulungan. Dun lang. Tapos lakad lang siya, unta, ganyan, ihi. Tapos pagpasok ng kotse, tulog siya agad. Ganun. Ang galing. Yan. So, mahangin dito. Sobrang hangin. And I'm not sure if nagre-register sa mic yung hangin. But, sana hindi. So, sana malinaw yung register ng boses ko. Hindi, sobrang hangin yan. Kanina, ang putla ko na kasi hindi na. Hindi naman ako ginawin. Pero, nakakatuwa lang yung panahon. Nakaka-enjoy. Yung ganito kalamig. It feels Christmas. By the way. So, yun. So, we'll be staying here hanggang New Year. I'm not sure if lumas kami ng 1 or 2. But, let's see. Kasi, ang pasok ko naman, nakalive ako. So, I'll be back at work ng January 6 na. So, yun. So, ang lakas ng hangin. Yung tumutunog talaga yung lahat ng puno. Ayan. So, currently, nasa loob pa sila. While sila matulog na, kasi sanay matulog na maaga yun eh. Pero ngayon, nandun pa yung dalawang sisters and si John. Around 10 p.m. now, kakapit na sila. Then, ako, sumaglit lang ako dito to finish the vlog. Then, para ma-edit ko na. Before I,
fix myself to sleep. Gusto ko na rin matulog din ulit. Then, si John ang iniisip ko kasi John di pa natutulog. Like, simula nung nagising siya ng 1 a.m. hanggang ngayon, tuloy-tuloy siya. Pati driving, tuloy-tuloy yung driving niya. Because he was able to sleep lang. Parang few hours lang naman siya natulog eh. Mula kagabi. Kasi nakikinood siya sa pinapanood ko. So, yun. So, kailangan ko pa siyang patulog. So, yun. So, few hours lang talaga siya nakatulog. And tuloy-tuloy na siya hanggang ngayon. So, sana makatulog din siya agad tonight. Para may energy siya for tomorrow. So, hindi ko pa alam ano itinerary namin tomorrow. Bumabase kami sa weather. I'm not sure kung may bagyo, pero really hoping na hindi ka maulan tomorrow. Kasi maputik eh. Okay lang naman maulan, pero yung ibang daan kasi maputik. So, sayang naman, diba? Plus, yung ibang lugar na gusto nilang puntahan para iikot sila mama. Kung hindi maputik, pag onting ulan, foggy. So, sayang, diba? Wala kang makita kasi it's still the view that you wanted to enjoy sana. So, yun. I'm really happy that we are here. I'm happy that we have a family here na pwede naming bisitahin and puntahan over vacations and long weekends like this. And I'm also blessed that nakasama namin sila mama ngayong vacation also for the new year. Yun lang. So, see you tomorrow, guys. Bye-bye!